Isang lalaki nahulog mula sa sinasakyang pampaserong jeep sa Marcos Highway, Cainta, Rizal. Mabuti na lang at ligtas sa tiyak na kapahamakan ng biktima. Ang report mula kay Emil Sumangil. Patok ang tawag sa mga pampaserong jeep na ito. Biyaheng Cubao-Cogio, punuan kung bumiyahe at paspasan ng kanilang takbo. Sa talaan ng pulisya, ang mga sasakyang gaya nito ang madalas masangkot sa mga aksidente sa Marcos Highway. Kagabi, nadaanan namin ang aksidenteng ito sa harapan lamang ng Philinvest Subdivision, Marcos Highway. Ang duguang lalaking aming inabutan, nahulog daw mula sa isang patok na jeep. Nagpa siya kaming itawag sa Marikina Rescue 161 ang disgrasya. Di nagtagal, dumating na ang responde. Kinumusta muna ang biktima. Sir, tiga Rescue 161 po kami. Sir, tulungan po namin kayo ha. Kinabitan nito ng C-collar at inilagay sa spine board ang biktima na si Joseph Camingue. Sakay sinugod sa pagamutan, sakay ng ambulansya. Ligtas na ang biktima batay sa huling impormasyon. Ayon sa kaibigan ng biktima, kasabay ng biglaang pag-arangkada ng sinasakyan nilang jeep ang biglaang paglaho ni Camingue na nakasabit sa estribo. Sabi niya, sabit na lang siya. Eh ako nakasaloob ako. Hindi ko naman alam na naglag siya pala. Kaya bumaba ako bigla. Sabi ko, yung kasama ko nandun na, si Joseph pa. Iimbestigahan natin kung may nakakuha ng plate number. Kung may nakakuha, di mas maganda sana. Nakikita kami reckless na ganyan, pinapara agad namin. Tapos tinitikita namin. Ayon sa pulisya, peligroso ang pagsabit. At kahit walang dalang sariling sasakyan, iwasan din uminom ng sobra para malayo sa disgrasya. Mga patok. Mga patok yan, mabibilis talaga yan. Bossing kayo, nakainom ba kayo? Opo, nakainom ako, pero hindi naman yung lasing na Yung lasing. pong nahulog, nakainom din? Opo, sabay po kami. Antayin natin. Ito ang unang balita sa Cainta, Rizal. Emil Sumangil, reporting. Inimbestigahan ang pagpatay sa isang ex-convict sa Malolos, Bulacan, onsehan sa iligal na droga ang sinisilip na motibo ng mga otoridad. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Dito sa sementeryo sa Barangay San Agustin sa Malolos, Bulacan, nagwakas ang buhay ni Bernardo Felix alias Beloy, isang ex-convict. Sa inisyal na investigasyon, pauwi na si Beloy nang maisipan nitong dumaan sa sementeryo. Kasunod nito, nangyari na ang pagpatay. May dumating na dalawang tao sakay ng isang motor at pinagbabaril siya. Ang na-recover po sa crime scene is 5 slugs. Mabilis na tumakas sa mga sospek matapos ang pamamaril. Nagawa pang isugod si Beloy sa ospital, pero binawian rin siya ng buhay dahil sa mga tama ng bala sa ulo at katawan. Allegedly, meron daw siyang involvement sa mga illegal activities at meron daw siyang grupo na sinasama niya dito sa mga activities. Kalalaya pala ni Beloy para sa kasong pagtulak ng iligal na droga. Onsehan sa iligal na droga ang tinitingnang anggulo ng pulisya. Wala namang nalalaman ng kapatid ni Beloy na sangkot sa iligal na gawain ng biktima. Meron ba siyang nabanggit na kaaway? Kasi hindi na nga yung may malihin pa yun. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Independent o indie music ang tinatahak na karera ng bagong bandang Yosha. Ang ikatlong anak ni Senador Gringo Honasa na si Karel ang tumatayong leader ng grupo. Siya ang nasa bass guitar, habang vocalist naman ang asawang si Yosha, ang pinagmula na pangalan ng banda. Noong isang gabi, nagpakitang gilas ang grupo sa launch ng kanilang album na pinamagatang Baby Steps. Dahil sobrang tagal na gawa yung album, parang Baby Steps. It's 5 years in the making. Kaya Ayon kay Karel, suportado siya ng kanyang ama. Hilig sa musika ng mag-asawa at pagiging sessionista raw noong nasa UP pa ang naging simula ng grupo. March ng taong ito, nakilala naman nila ang drummer ng grupo na si Michael Alba at keyboardist na si Nico Rivera. Halong pop, jazz at soul daw ang kanilang musika. Kakaiba siya dahil it's not a normal typical pop album na ginawa, pinag-isipan, and hopefully our musicality will grow more. Dahil indie, ninais ang grupo na lumikha ng orihinal na tunog na may tatak Pinoy. We want to promote good Filipino music, original. Let other neighboring countries know that we exist.
Isa sa mga nanood sa album launch ng grupo, ang kapuso at R&B princess na si Kyla, kasama ang boyfriend na si Rich Alvarez. Ang galing nilang lahat. Sila, malalim na yung ugat, alam mo yun, yung talagang totoong musicians, talagang gagaling talaga nila. Bilib ako. Sobrang thankful kami for all those who watch, all those who are supporting us. 4 sa mga kanta sa album ay sinulat ng kaibigan ng grupo na si Michael Lewis ng grupong Freestyle na nagbaka pa sa album launch ng grupo. Para sa unang balita, Marvin Tumandao, reporting. Mga balita nga abangan, ngayong araw ang latest sa lagay po ng galusugan ni dating Senador Ramon Revilla Sr. Ang update sa search and rescue operation sa mga naipit sa minahan sa Itogon, Benguet. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos, proud to be kapuso. At sa ngalang bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio, proud to be kapuso. Ito ang unang balita.